Merong babala dito, Jen, ang ahensya ng gobyerno. Ito dapat natin pakinggan, ha? Babala? Babala ito. Oh, sino yan? Ang nagbababala ay ang Mines and Geosciences Bureau. MGB. MGB. Mines Buti, minsan lang magsalita itong mga ito, ha? Alam mo, Nelson, yan ang ahensya sa ilalim ng DNR na makapangyarihan. Bakit? Pero tahimik ka tayo. Ibig sabihin, kung ang MGB natin ay gumagawa lang kanilang tungkulin, wala tayong illegal mining sa Pilipinas. At saka yung mines nga pala, no? Yes, sa kanila lang kumukuha ng permit ng mina. Mines and Geosciences Bureau. Yes, hindi ka pa kapag mimina, kaya yan ay low, tag doon yung... Kasi dalawang klase ng mina, yung mataas, yung high level, at saka yung low scale. Yung isa kasi kumukuha sa DNR, isa naman kumukuha doon sa LGU, yung tinatawag na minahang bayan. Pero kahit na ikaw nasa minahang bayan, kukuha ka pa rin ng permiso, MGB pa rin. Ayan. Ayan ang sabi ng babala ng MGB. Ang babala nila ay ganito. Oh. Mag-ingat tayong lahat. Ba? Yes. Lahat? Lahat tayo. Bakit? Dahil hindi natin alam pwede daw ho na magkaroon ng biglaang landslide, guho na lupa. At pagbaha kapag ganitong patuloy ang ulan dahil sa habagat at low pressure area. Kasi meron silang nilabas na geohazard advisory dyan ha? Alam mo ba, 252 na barangay sa Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan, Apayao, Kalinga at Ilocos Sur ang pwede daw makaranas nito. Ang daming lugar na ito, ha? At dito naman sa Metro Manila, akala nyo ligtas na tayo. 412 barangay. Marikina, Pasig, Quezon City, Caloocan, Novaliches, Navotas at Malabon ang pwedeng magka-landslide at baha. Ako po, ang sabi nila, ayan, nasa mapa na natin yan Sa geohazard map, titingnan nyo na lang kung alin-aling mga lugar. Alam para kung nandyan kayo, alam nyo, kapag biglang lumalakas ang ulan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ang problema dyan, Nelson, alam mo, last year ba o last 2 years, ipinahinto na ang lahat ng quarrying operation sa Rizal Ito yun, isa sa mga lugar na binabanggit natin. Yes. Pero meron mga taong gumagapang, ngayon, operation na naman. Agaw ba? Operation na naman. Sabi nila, ihinto daw ang quarry operation dito sa buong lalawigan ng Rizal. Ang problema, ang laki ng kita niya sa quarry. Hindi ko lang alam kung kumikita ba ng malaki ang pamahalaang palalawigan. Dapat. Halimbawa dyan sa Zambales. Yan. Diba, ang daming mga truck na nickel, iba't ibang klase ng mina. Yung mga mamamayan ng Zambales. Pero ang mantakin mo, Nelson, ang Zambales, kung ang pag-uusapan natin mina, dapat dapat maganda na lahat ng... Yun lang bayan ng Santa Cruz, Santa Cruz, Zambales. Ang problema, alam mo ba, dyan sa Zambales, wala nga tubig dyan Ayun na nga. Yung mismong bayan ng Santa Cruz, dapat ang kanila, kasi ang tagang impacted barangay, kung saan may mining. May epekto. Yes. Dapat napaganda na yung kalsada, maayos lahat, may eskwelahan, yung munisipyo may health center. Bantakin mo, Nelson, ang munisipyo ng Zambales, matanda pa sa akin. Hindi ata naayos hanggang ngayon, hindi pa nare-renovate. Yan ang malaking problema dyan. Yung barangay hall ng Santa Cruz, Zambales, dapat pinupondohan nila yan. Kasi nagkakasakit ang mga tao, sakit sa, di ba, yung sa buhangin, etc. Wala, nung pumunta ako, nagbigay pa akong 500 pambiling medical. Naku po. Sakit. Pati hospital doon. Pati hospital doon, pinapasok ng palakad kung ano-ano. Hindi maayos Makikita natin, dapat pinupondahan nila yan Ayun lang kung pinuntahan namin na yung sa Akohe, pinuntahan mo, Akohe Mining. Napakalayo nun, di ba? Bantakin mo yan. Alam mo ba na ang health center doon ay isa lang? Di ba sana kung maraming supply? Wala. Ayun nga, di ba? Wala. Dapat ka dyan, punong-puno ng supply. Higit pa sa super health center dapat yan. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga responsible mining. Yes, miner. Totoo. Diba? Pagka may... Nakakita na ako dyan yung paggawaan naman ito ng semento.
Ayan, oo. Ano din yan maraming environmental impact din yan. Tsaka sa tao mismo. Paggawa ng semento. Pero inayos nila yung lugar. May Dapat paaralan. Kasi yun dapat ganun. Yun yung kanilang, kung tawagin corporate social responsibility sa lugar. CSR nila. Tuturuan nila yung mga tao doon na magkaroon ng livelihood. Kasama yan sa kontrata. Sa Surigao, yung dating reporter ng ABS-CBN, sino ba yun? Yung medyo mataba? Na naging mayor ng isang bayan ng Surigao. Siya, sapagkat alam niya yung kanyang kapangyarihan. Taga Mindanao. Oo, taga Mindanao. Siya na yan. Yung medyo malaki ang katawan na na kamukha ni Bin Pasqua. Mga ganun, diba? Pero yun lang, medyo... Pero alam mo, sa kanya, ang munisipyo niya, may pinakamagandang munisipyo kasi inubligan niya ang mga mining operator sa kanila. Dapat gano'n ang LGU. Diba? Yun. Noong isang araw, nakausap ko si ating kaibigan, si Ginoong Jerry Pelayo. Alam mo bang ang Laguna pala? Laguna. Meron palang quarry operation dyan. Meron? Meron pala. Ngayon ko nga lang naalaman Alam mo ba sinasabi? Ang quarry operation... Kasi nag-ooperate, kilala nila Tinanong nila kung magkano. Kumaabot pala ng 1 bilyon. Taon-taon, ang nakukuha, madaan na truck. Ang laking tax na binabayad sa Laguna yan. Yun nga, ang kanyang ginagal, halos mabasag niya yung kanyang salamin. Napahawak na yan, napahambalos. May fee pa yan, di ba? Alam mo bang kung ang pag-uusapan ay quarry operation pala, wala pang 1 milyon ang pumasok sa kabang bayan ng Laguna. Buong taon? Buong taon. O buong operation? Buong operation, hindi buong taon. Yung kada taon na... 1 million? Wala pang araw. Wala pa? Kaya nga nanggagala itis. Saan nyo nakuha yung mga ganyan?